paano kapag ang laki nga ng deal, tapos hindi ka naman babayaran agad? Yung gastos mo hindi naman tumitigil. Tapos parang masyado ka nagre-rely sa algorithm. Parang inisip mo parang, paano ko ba i-hack yung algorithm ganyan? There's no hack. Videos that will make you wealthy and debt-free. Siya po isang content creator. Let us welcome Ikoy Rapadas. Tell us about your upbringing, yung family background. 3 boys. Sa ako bunso. Di ba mahirap pagka bunso yung parang last son syndrome? Medyo. Kaya siguro medyo papansin ako. Kaya nagko-content creator, nagbanda. Ever since you were young talaga, yung parang you're trying to get approval, yun ba yung gusto mo? Medyo. So, nung lumalaki ka, ano yung pinapangarap mo when you were growing up? Gusto ko talaga maging rockstar. Yun talaga yung una ko naging pangarap. Ilang taong ka nun, by the way? Grade 1. Gusto ko na talagang pumasok sa music. But then, after nun, parang gusto ko maging football player, basketball player. I got into sports. And then, later, nung mga high school, bumalik ako sa music. So, nung graduate ka, anong unang trabaho mo? Diba, kinuha ko music. Pero halfway through like college, na-realize ko na hindi ko siya gusto maging work kasi hindi ko trip gumawa ng music na hindi ko gusto. And if it's gonna be your profession, like I'm gonna be producing for other people or susulat ako ng jingles or whatever, hindi pwedeng mapili sa proyekto. Kailangan mo kumita eh. Totoo. So, kumuha ako ng ibang job. Nag-digital marketing ako. So, nung graduate mo, ano nang ginawa mo? I worked at an ad agency first. Okay. Social media, as in, parang community manager, ganun. So, social media manager. And then after nun, kinuha ko dito sa TV5 to be digital marketing strat. Ito, pag-usapan muna natin yung kita during that time. Ang liit ng sahod ko noon. Ang liit ng sahod ko noon, 25K gross. Gross? Pag nag-net pa? Mas mababa. 80 na lang siguro. Ewan ko, di ko maalala. But yeah, it wasn't good. Pero during that time, nung kumikita ka ng gano'n, nakatira ka pa ba sa parents mo? Yes. So, okay lang. So, okay lang. So, nakakaipon ka naman? Hindi ako magaling mag-ipon. Hindi ako magaling mag-ipon. Talaga? Hindi ako magaling sa pera. But may character development. I'm getting better at it now. Saan napupunta yung kinikita mo? Ine-enjoy ko lang. Naglalakwatsa, bumibili ng damit. Kasi may philosophy lang ako na sayang yung pera kung hindi mo gagamitin. Basta meron natitira sa'yo na hindi ka mauubusan. Hindi ako nangihinayang gumastos. May inner child syndrome ka ba? Hindi. I was healing my inner child. Nay, seryoso? I think so. Bakit nung bata ka pa? Medyo... Hindi naman. Pero yun nga, diba, may dalawa akong kuya. Oo nga. Tapos parang sila lahat ng laruan nila, damit, bago. Tapos sa'yo? Sa akin, hand-me-downs. Yun. Ewan ko kung yun yung naging effect no na parang, yun, halos lahat ng gamit ko nung dati, galing lang sa kanila. May financial trauma yun. Whether we like it or not, no? Kung ano yung nakita mo, narinig mo, na-experience mo nung bata ka, may effect yan. Kahit dinay-deny natin, anong ginawa mo? Ba't ka napasok naman sa content creation? Matagal na ako mahilig magluto. Going back to 2017, nung nag-resign ako sa TV5, doon ako natutong magluto. Kasi ang hilig ko na nun kumain, pero syempre pag wala ka masyadong pera, you can't eat out. If you're craving something, kinailangan ko siyang aralin, gawin at home. So nagkaroon ako ng ganong phase na luto ako ng luto. Pero may trabaho ka pa noon? Naghanap ka ng ibang trabaho? Trinay ko magnegosyo, magbenta ng tubig. Water distributor ako nun. Ano experience? Pero nag-fail. Bakit? It's so hard. Bakit? Ang hirap kasi ang liit ng kita mo sa isang galon eh. Tapos yung effort it takes to deliver? Just to move it is so hard. Dini-deliver mo? Trinay ko siya. So, bumili ako ng multicab. Ang hirap nun, imagine mo parang pag pinuno ko yung truck ko, ang kikitain ko dun siguro mga 1,000 something lang. Gaano katagal mong i-deliver yun? Ayun na nga. The time it takes to do that, plus yung gas, plus just the effort of like lugging around yung 5-gallon bottles of water. Hindi siya worth it. Oo. At saka hindi lang yun, ha? Ang problema doon, syempre may may ruta yan minsan eh, di ba? Araw, ganitong araw. Dapat may ruta ka. Pero what if, di ba, bigla na lang tumawag yung siksuki? Uy, naubusan kami. Ngayon, kailangan mo siyang bigyan. Kasi kapag hindi, kukuha siya sa iba. Exactly. Pag kumuha na siya sa iba, wala na siya. She's gone. At dami mo rin palang sinubukan. Sinubukan ko yun. And then, saka ako nakuha sa Signal after. After Signal, ano na yung next na journey? Nag-Tier 1 ako. So, esports. I was the partnerships director for Tier 1 Entertainment. Basically, ako yung taga-kuha ng sponsors ng Blacklist International. So, ikaw kumakausap tapos mina-market mo yung mga nila, yung mga talents nila at saka projects. Yeah, ako yung kumukuha ng brand deals. So, hindi ba mahirap yun? Siyempre, from advertising, pagkatapos niyan, social media ka, from social media, nagtubig, pagkatapos yun, hindi ba mahirap nag-transition sa sales?
sales? Yes, kasi sobrang iba ang marketing sa sales. Sobrang iba siya. And it takes a certain type of person to do sales. I feel like it's not for everyone talaga. Pero yung nag-hire sa akin sa tier 1, I guess nakitaan niya ako ng potential kasi very passionate ako nun about esports. He saw how I spoke about esports. So, ayun po, parang naisip niya, sige, kunin natin to. Paliwanag mo muna sa amin yung parang sa mga tao nakikinig at nanonood ngayon. Ano yung difference muna ng marketing at ng sales in layman's term? Marketing is basically getting your name out there. O nga, yung nagpapakilala ka, pinapakilala mo. Another word for marketing para simple is creating awareness. Yung awareness, yung parang, oy, meron kaming produkto, meron kaming opening, meron kaming service na ganito. Yan ang marketing. Yeah, awareness, visibility. Ayun, yun yung parang ganun ang marketing. Ang sales, so at the time, yung produkto ko nun was an esports team. And it was my job to make sure may income yun. May sponsors. May sponsors. So I had to go to brands, papakita ka ng presentation, basically glorified panlilimos. Hindi, it was an exchange of values. Oo, hindi. At saka, Exchange of values. hindi, win-win naman yan eh. Mag-sponsor ka dito, ma-expose ka kasi ito yung market, ito yung mga taong sumusunod sa mga gamers na ito. Correct. And then, so happen na yan din ang target market nila. Yeah. In other words, ang selling naman po ay pagbebenta. Kung kayo gusto nyo talagang sumikat yung produkto nyo, kailangan matuto ka mag-market para magpakilala. Pero hindi lang pagma-market, pero oras na tumawag at nag-inquire na yun na. Doon ka na pwede magbenta. Tama ba yun? Correct. Tapos, naging mas madali sa akin yung sales nung nagpalit yung philosophy ko about it. Earlier, I mentioned na para siyang glorified panlilimos, pero hindi. It's, nagbibigay ka ng opportunities sa brands. So, basically, they need visibility for their product. Hindi ko kinukuha yung pera mo. Tama. Binibigyan kita ng serbisyo. Tama. So, Alam mo, kung ang mindset mo, parang humingi ka ng pabor, parang bumili na kayo para maawa naman kayo sa amin, para kumita naman kami, para may pangkain kami. Ay nako, you're at a disadvantage. Hindi ka makakabenta pag ganun ka mag-isip. Exactly. Dapat ang perspective natin, magandang produkto, magandang serbisyo, makakatulong tayo dito. Alam mo, napakaganda ng talakayan natin dito, no? Pero alam nyo ba, magkano yung last salary mo nung bago ka umalis at saka salary and commission during that time bago ka mag full-time? 6 digits na malaki. Imagine mo, kumikita na siya ng 100,000 a month. Bakit niya iniwan ito para mag full-time content creator? So, tell us more about it, Ikoy, yung transition mo. This year lang ako nag-start. January, pinagsasabay ko pa yung work tsaka content creation. And when I started content creation, wala talaga akong goal na yun yung magiging trabaho ko. Kasi ginawa ko lang siya kasi trip ko lang. I just thought it was fun. Sige, ikwento mo yung content mo ng content creation. Ayun, nagluluto lang talaga ako sa condo ko. I guess yung parang gusto kong makita ng mga tao is yun nga. Like, I'm a working class guy na papasok sa condo, parang pagka-uwi galing work, tapos magluluto para sa sarili niya. So, ganun siya nag-start. Around March, dun siya nag-start mag-pick up. Dun siya nag-umpisa na parang nalalaman na lang. Parang kumakalat na talaga yung content ko. Around May, nag-start nang pumasok yung mga brands. Actually, April pa lang. May pumapasok ng brands. Tapos around May, kinompute ko na yung booked revenue ko. Mas malaki na siya. Kumpara sa sweldo. Dun sa sweldo ko. Ngayon, i-educate mo naman kami. Paano kumita sa content creation? Most of my money now, nanggagaling siya sa brand deals. So yun din, with brands kasi, maraming content creators, maraming views, pero hindi nakakakuha ng brand deals. Pero marami namang ibang ways kasi to earn as a content creator. So yung iba kumikita through the platform, yung iba kumikita through partnerships, iba kumikita through affiliate links. Ano yung mga lumalapit na brands na nagpapa-advertise sa'yo? Karamihan food talaga kasi nagluluto ako eh. So mga ingredients. Pinakauna ko ng long-term deal, it was with Maggie. Mga pangkano ang pwedeng kitain, minimum to maximum ng isang brand kunyari advertise? I think it depends kasi din sa ma-offer mong value dun sa brand. So kung kunwari, konti pa lang followers mo, yung viewership mo hindi pa ganun kalaki, hindi ka pa makaka-charge ng malaki. Mga magkano pwedeng makuha ng isang 5 to 10,000 followers? Parang mga nasa ganun din. 5 to 10,000 pesos. Oo, not bad. Pero depende rin of course yan sa engagement mo, sa viewers. Ngayon, what's next for you? Ano nang gusto mong gawin pa aside from a content creator? Wala sa ngayon parang kaka-start ko pa lang nakikita ko pa na nag-grow pa. So sa ngayon, mag-stick muna ako dito, but hindi naman natin alam kung hanggang kailan. Malalaos din naman siguro ako eventually. Di ko alam kung ano lifespan nito But kung pwede akong pumasok sa negosyo, mayroon akong magustuhan talaga na field na parang feeling ko tututukan ko yung negosyo, papasukin ko yun. After everything has been said and done, and I'm really happy for you na okay, happy ka sa ginagawa
ginagawa mo, kumikita ka, may ipon ka na ba? Konti, meron akong konti. Hindi pa rin ako magaling masyado mag-ipon, pero meron naman ako naiipon now. Oh, sige. Meron ka bang gustong itanong sa akin tungkol sa pera bago tayong Actually, gusto ko mag-share. Na Go, parang go. isang natutunan ko. Kasi kapag nakasara kasi ng deal with brands, hindi naman sila nakakapagbayad agad. Exactly. Diba? It takes time. Some of them, 60 days, 90 days. 2 years pa kang mga iba eh. Diba? Matagal. As in, matagal. Oo, grabe. So, hindi ka pwedeng parang mag-rely lang on that. Kasi, paano kapag ang laki nga ng deal, tapos hindi ka naman babayaran agad, yung gastos mo hindi naman tumitigil eh. Totoo. Yun, natutunan ko na kung meron ka mamatanggap, wag mong Ubusin. wag mong ubusin agad. At ang wag mong gagawin is Ayan. yung uutang ka sa pera na wala pa sa'yo. Alam mong kikita ka ng ganito kalaki by this time. So, gagastusin mo na siya ngayon. Mag-credit card ka na, ganyan. By the time na makuha mo yung pera na yun, Wala na. nagastos mo na siya. Pero meron ka nung false sense of like abundance. False security yun. False na security. Totoo. So, doon ako nadadali Naranasan mo na yun. Naranasan ko talaga yun. Oo. Problema ko siya. Pero, okay na parang. When I was still single, I was saving 80% of my income. That's insane. I can't do 80%. Hindi. I was staying with my parents eh. Yun yung advantage pag nakatira ka pa sa... Hindi. Alam mo, so I think some people underestimate how much your expenses are gonna be kapag wala ka na sa bahay ng parents mo. Grabe yung ubus-ubus ka. rent, food, Oo. kuryente, Wala. wifi. Kasi ang laki ng difference. Well, anyway, Ikoy, magbigay ka naman ng practical tips sa mga nagtatrabaho ngayon or walang trabaho na gustong mag-content creator. Magbigay ka ng tips. I think kapag gusto mo mag-umpisa na mag-content creation, I think you just need to figure out ano ba yung hilig mo and ano yung hilig mong panoorin. So kapag ikaw yung tao, kasi ako, nahilig ko mag-doom scroll lang sa Reels. Tapos karamihan ng pinapanood kong content, food talaga. So, na-figure out ko yung kung sino ako. At the same time, kung ano yung hindi ko napapanood on a local level, I feel like that's also a big reason kung bakit medyo pumatok yung content ko. Was sa Pilipinas, medyo bago siya. Parang fresh take siya on food content creation. I think kapag ka nakahanap ka ng niche na trip mo, figure out mo kung anong gusto mong panoorin. Tapos yun yung gawin mo. And play to your strengths as a person. Maging self-aware ka sa anong klase kang tao. Ano yung what's likable about you. Pakita mo yun. At the same time, huwag kang papasok sa content creation with a mindset na pagkakakitaan mo. Exactly. Kasi yun yung problema kapag when you come in na yung intention mo is eventually pagkakakitaan mo to, i-overthink mo masyado. Totoo. And doesn't come out naturally. Tapos parang masyado ka nagre-rely sa algorithm. Oo. Parang inisip mo parang, paano ko ba i-hack yung algorithm ganyan? There's no hack. Mas-stress ka lang Ito doon. yung weird part di ba? Yung mga video na-expect mo sasabog, hindi eh. Yung Oo. mga hindi mo na-expect. Yun yung sumasabog. Di ba? Hindi mo alam eh. Hindi nga eh. So, Ikoy, baka pwede mo i-promote naman yung page mo para malaman natin. Ayun, so follow nyo lang ako sa Facebook, Instagram, TikTok. It's Ikoyla, Icoylaa. Oh, Ikoy La. Okay, maraming salamat, Ikoy. Please follow and support him. Marami kayong matunan. Lalo na yung kanyang OOTD pagpasok ng pintuan at saka kung ano ang luluto niya.